Unit circle guys, so remember, pag unit circle, sa pagkakatanda ko to ha, sabihin 1 unit siya. Lahat dito 1 unit yan. Sabihin 1 siya dito, 1 dito, 1 din. Yung radius niya, sabihin 1 unit ha. Ngayon, kung eto guys, yung ordered pair kasi nito, that is 1 0, diba? Then dito naman 0 1. So pag nasa left side naman, that is negative 1 0. Then kapag nasa baba naman, that is 0 negative 1. So I hope you know that na, diba? Sa Cartesian. So ngayon, kung unit circle kasi guys, pwede rin siya maging radian. And dapat alam mo na yung x, etong 'di ba may xy tayo dito. So kung xy yan guys, pagdating sa identities or sa trigonometric, ito is yung cosine, then ito naman yung sine. So for example, meron tayo ditong 0 degrees to, diba? Tapos yung dito naman 90. Tapos dito is 180. 270 dito. Then pag nag-rotate ka ulit, magiging 360. So yung support, revolve mo lang. Parang ganun. So ngayon, kunyari pinalagay na what is cosine 360. Kunyari ang pinalagay. So anong isasagot mo dyan? So basically, yung 360 degrees natin, dito siya nakalagay sa part neto 0, diba? Which means yung ordered pair nila is 1 0. So from 1 0 natin, ano ba doon yung sine? Ano ba doon yung cosine? So yung x doon yung cosine, sabihin 1 yung magiging sagot dito. Yan siya ginagawa. So kung sa radian naman siya nakapart, kunyari dito guys is 0 pa rin, ito is pi over 2. Marunong kayo magkabisado nito? Itong mga pi over 2, ganyan. Ito na to eh, diba? Ito ano, pi over 2, ito pi. So ito 3 pi over 2. Ito pi. 2 pi. Diba? Ngayon, gets nyo? Kasi guys, kung naisipin mo to, kung ito 2, ito 0, kunyari, tapos nagpunta ka dito sa pi, pag hinati mo yung 0 hanggang pi, magiging pi over 2. Ganito. Diba 0 to? Ito yung pi, for example. Sa middle nito, ano ba yung sa middle ng pag hinati mo yung 0 hanggang pi? Hindi pi over 2. Diba? Kung kunyari, pi hanggang 2 pi, anong pagitan ni pi? Pi plus 2 pi, that is 3 pi. Eh, hinati mo siya, magkakaroon ka ng over 2. Parang ganun mo siya pwedeng gawin. Bagay hinati mo siya. Kunyari, sa pagitan nito, anong pagitan ni pi tsaka 3 pi over 2? Eh di gawin mo siyang fraction. LCD nila is 2. Para magkakaroon ka ng ganito. So LCD mo is 2. So magiging 2 pi plus 3 pi is 5 pi over 2. Parang ginagawa lang siyang ganun. Pero mukhang mas nagulan yata kayo. Hindi magagamit mo to pag nag-graph ka ng trigonometric ng trigonometric function, yung sine cosine, kasi may mga yung na part, basta bahala dyan. Anyways, balik tayo dito. So ito guys, pagdating naman dito, kahit dito ka lang mag base sa left sa quadrant 1. So remember ito quadrant 1. So ito is positive tsaka positive, then ito yung quadrant 2 natin. This is negative positive yung ordered pair. Then sa quadrant 3, that is negative negative. Then sa quadrant 4, that is positive negative. So dapat alam nyo rin yan, yung mga quadrant. Kasi may mga cases na hindi magets. Okay lang yan. So ayan, ano tayo nyan guys, no? So diba yung isang quadrant nahati yan sa tatlong line, diba? So para maintindihan mo to ng maigi, i-zoom natin. Psst, char.
So pag sinum natin yan, ganito itsura niyan. Sinum? Talaga ba? Das mali. Basta ganyan yan. Something like that. So ito guys is 0 degrees. Alam natin yan. Then ito yung 90 natin, di ba? Pag ginamitan natin siya ng radian, this is yung 2 pi tapos pi. Alam ta, pi over 2. Pero dito tayo mag-base sa mga degrees. Hello. So ito guys, na line dito, na degree dito. Ito. That is 30 degrees. Then ito naman na sunod, that is 45. Then ito naman is 60. So paano ba yung nakuha? Ibig sabihin, pag galing sa 0, nagka plus 30 ka lang dito. Pagdating dito plus 15. Plus 15 ulit. Then plus 30. Ganyan yung rotation yan. So pag sa kabilang side ka na sa quadrant 2, ganun din gagawin mo. Ibig sabihin, pag ginatin mo to sa 4, sa 3 na lines ulit. Ito, magka plus 30 ka dito. Dito na plus 15. Plus 15 ulit. Then plus 30. So which means, etong line na nandito guys, is 90 plus 30, which is 120 to. Then yung 120 plus 15, etong line naman na to, that is 135. Then yung 135 plus 15, para dito, that is 150. And yung 150 plus 30, that is 180. Itong line na to. Diba alam natin, straight line, 180 yan. So, gets natin yun, I think. Naintindihan yun? Uy. Uy, sagot. Gets nyo? Hindi, ako na. Ay, yun naman pala. Hindi nyo naman naintindihan eh. Huwag na nga. Okay, next. Uy, saan na yung nagkapaturo na ito? Wala na pala eh. Iba na lang. Hindi na gets. Bahala ka dyan. Hindi mo na gets. So ito guys, pag hinati mo naman to sa kabila, tatlo rin. Ibig sabihin plus 30 din dito. Plus 15. Plus 15. Then plus 30. Sabihin ito magiging 270 yan. Then ganoon din pagdating sa kabila. Pero alam ko hindi naman din pinapahanap eh. So, kunyari pinapahanap yung mga, paano mo naman makakuha yung ordered pair nila. So, remember guys, etong sa 0 degrees natin, this is 1, 0, diba? Yung ordered pair nito is 1, 0. Okay. So, ito naman is, pero may mga nagtuturo na ito, hand tricks. Pero hindi ako ganun eh. Balang dyan. So, ito 1, 0. So, hanapin natin itong tatlo. Paano natin gagawin? So, remember, ay 0, 1 pala. Baliktad. Ano asi? 0, 1. So, ito guys, remember ha. So, meron tayong 0, 1. Tapos, yun sa dulo. Eh, wala to dito. Dito. Itong 0, 1 yun. Baka naguluhan na naman ngayon. Wala. Hindi. Dito tayo sa 0 muna. So, remember, kung 0 yan, nandiyan ko commitment eh. Yan. Kung 0 yan, ano ba sunod ng 0? Diba 1? So, ibig sabihin, magkakaroon ka dito ng square root of 1. I-over 2 mo lang siya. Para dito, sunod yung 0. Tapos square root of 1. Tapos, dito kasali, degree 2 ah. Yan. Dahil ano ba sunod ng square root of 1? Yan ang 1. Diba 2 sunod? So, magiging square root of 2 over 2. Then, sunod naman, ano ba yung sunod ng 2? Hindi 3. Square root of 3 over 2. So, bakit ito naging 1? Na dapat square root of 4 over 2, diba? 1 naman talaga yon. Kasi kung meron kang square root of 4 over 2, ang square root of 4 is 2. Then divide mo by 2. That is 1. Kaya meron kang 1 dito. So, ganoon din gagawin mo sa kabila. So, bali, i-rotate mo lang siya this 1. So, kung nag-start ka dito sa 0, ibig sabihin yung pair na ito is 1. Square root of 1 over 2. Then, square root over 2. Square root of 3 over 2. And sorry, yung sa part. Pero pwede mo i-simplify. Like, yung square root of 1, that is 1. So, tanggalin mo yung square root. Gets? Bahala ka dyan. Pero ganito ko siya tinuturo. Natuturo sa amin eh. So, magiging 1 half. Then, square root of 2 over 2. Then, square root of 3 over 2. Then 1 na yung sunod nun.
Gets? O, tingnan ko muna kung nag-gets o hindi. Nag-gets ba yun? Sa senior high to, alam ko eh. Precal, unit circle trigo. Di na-gets? Ay, di wag na. Tips bro para mas sa ulo agad. Ayun na nga yun eh. Ano ba hindi nyo na-gets doon? Ano yung hindi na-gets? Lahat? Ayoko na. Hindi na-gets lahat. Anong hindi na-gets? Malino yung pagkakaturo ko, di ba? From the top, make it drop. Hindi na-gets yun? Bakit naman from the top? Grabe naman. Hindi na-gets yun. Hindi, madali lang yun eh. Oo. Kasi nga, pagdating sa, kahit dito ka mag-start to, 0, edi 1 sunod, 2, 3, 4 lang yung may square root. Kung gusto mo dito ka mag-start, 4, 4, 3, 2, 1. Ano? Y add 1 half n po. Ha? Eh, yun yung, ano niya eh, yung pattern niya eh. Huwag mo nang kontrahin. Ayun yung ano niya, yung parang mabilis mo siya makabisado. Lagi siya naka-over 2. So, kunyari, pinapahanap na sa'yo, what is cosine? Cosine 30. Oh. Cosine 30 degrees mo. Alam ba yung 30 degrees mo? Diba ito yung ordered pair niya? So, yung cosine doon, yung x value. So, big sabihin, it is 3 square root of 3 over 2. Yun siya ginagawa. So, kunyari, pinahanap naman, what is sine? Sine 45. So, ito yung 45 mo. Yung sine mo, ito siya sa right. Itong nasa y. Square root of 2 over 2. So, bali, x and y yun. Yung ordered pair naman talaga is xy. Diba? Kung may point ka. Nyari, ito. Yan. Diba, ito yung x-axis. Ito yung y-axis. So, for example, binigyan ka ng ordered pair na 3 and 4. Saan ka ba una mag-move? Diba sa x? So, magti-3 moves ka dito. And 4 units ka sa y. Aangat ka doon. So, ibig sabihin, itong point na to, that is 3, 4. Wherein, sa ordered pair ng unit circle, yung x mo dito, that is yung cosine. Ito naman yung magiging sine. Kasi sa unit circle, paano ba ito tinuro? Ganito yata ito tinuro eh. So, kunyari ito yung point natin. So, remember, ito yung x-axis. Ito yung y-axis. Actually, so, ito is x. Ito is y. Sabi sabihin, itong point na to x, y. Wow. So, dahil unit circle siya, guys, yung radius mo is 1. Diba? So, kunyari, pinapahanap yung... Basta ganun yan. Basta ganyan yung pagkakatanda ko. Tapos, basta ito yung cosine. Ay, nakakatan namin yun na yan. Gets yun. Yan siya ginagawa. O, kunyari, balik tayo dito. O paano pag nasa second quadrant na? Mas ibang usapan na yun. 'Di ba? Kasi iba na yung ano nun. Yung ordered pair. May negative na. Kasi nga base sa quadrant 2 natin, that is negative positive. So, big sabihin, etong mga ordered pair na itong mga degrees natin, magpapalit ng sign yung iba niyan. Balikan natin. Hay nako. Naintindihan niyo pinagkasabi ko? Anong ngayon yan? So, balik tayo dun. So, meron tayo dito. So, yung quadrant 1, remember, ito yun, quadrant 2 to. So, this is positive and positive. Then, sa kabila naman, that is negative, positive. Kasi nga, sa x dito is negative. Gets yun, syempre. So, ito guys, yung ordered pair. Alam na natin, kung nag-start tayo sa 0 dito, sabihin ito is 1 over 2, square root of 2 over 2, square root of 3 over 2, and ito magiging 1. Then sa kabilang side naman, ito is 0, ito 1 over 2, ito square root of 2 over 2, ito square root of 3 over 2, and dito magiging 1, which means tama naman yan eh. Diba? Gets?
So, ito guys, yung 30 degrees. Ito yung 45. Ay, sorry. Ito yung 60. Ito naman yung 90. Baka nalito naman kayo dito. Dito pa rin yan sa line. Kunyari, ito yung line mo 30. Kasi sabihin hanggang dito guys, yung angle ng buong 30 yun. Ganun yan. O ngayon, sunod. Balik sa quadrant 2. So, yung quadrant 2 guys, remember, negative yung x, then positive yung y. Yung, basta yung nga. So, pag kinonect mo to guys, may tatlo kang line din dito, diba? May tatlo kang ring line. So, remember, etong line na to, ito, ipapantay mo to dito. Ayan yung kapantay niya. Which means, yung ordered pair nito is 1/2 and 3 square root of 3 over 2. So, pag nilagay natin yung 1/2, then square root of 3 over 2, hindi ito yung ordered pair ha, kasi yung sa tingin yung quadrant 2 natin is negative positive. So ibig sabihin itong 1/2 that is negative dapat based sa quadrant 2 natin. Okay, so ibig sabihin dito naman tayo sa 6, dito sa 45. So pag kinonect mo to dito sa kabila, so bali magkakaroon ka dito ng square root of 2 over 2 then square root of 2 over 2, which means, eto naman guys is negative yung una. Sabihin yung mga cosine neto is negative. Kasi nga, di ba ito yung cosine natin, yung una. Ito yung sine. So, lahat ng cosine dito is negative. Kasi nga, quadrant to siya. Gets? Namaya. So, dito naman tayo sa kabila. Yung ito naman, dilagay mo lang to. Pero negative daw. Then syempre ito naman guys is negative 1, 0. Gets? Yung tan, o di ba alam mo naman yung tan. Yung tan that is sine over cosine. O. Ano ba kunyari binigyan ka ng tan 30. Hindi, ano muna, tan 0. Kunyari tan 0 muna. Binigyan ka ng tan 0. O, di ba sine 'yun? Eh di ano ba yung sign mo? Ay thank you Mika. That is 0 over 1. So ano ba yung 0 over 1? Eh di 0. Di 0 yung tan mo. 0 nga. Kasi sin over cosine. O kunyari binigyan ka tan 30. O ano ba yung tan 30 mo? Diba ito yung ordered pair? Ano ba yung sign doon? That is 1/2. Ano ba yung cosine? Square root of 3 over 2. Hindi, marunong ka dapat mag-divide ng fraction tsaka ng radicals. Ibig sabihin, hindi lang to puro whole numbers. Dapat may idea ka sa radicals. Paano siya mag-rationalize, kung paano mag-plus minus ng fraction, ng radicals, and so on and so forth. Anyways, may mga bids ako dito guys. Pag nabitin kayo dito. Pero pag ganito yung given guys, nakagantong format, multiply mo lang to dito sa baba. So ano yung 1 times 2? That is 2 over ito naman, multiply mo din 2 square root of 3. So kung gusto mo siya i-rationalize, pwede. Eh ito wala pa yata ako nito. I-post ko na lang to. Pero yung radicals meron. So i-rationalize mo lang siya, square root of 3. Then multiply mo lang. So 2 times square root of 3. 2 square root of 3. 2 times square root of 3. 2 square root of 3 times square root of 3. That is 2 square root of 9. Or 2 times 3 na lang yun. Sundan. Malaki dyan. Pero ganyan ginagawa. Pero mo ito i-cancel out. So magkaroon ka ng square root of 3 over 3. Ito yung magiging tan mo dyan. Abay tayo dito. Alam ko sundan yan. Sabay tayo sa kabila. So meron tayong quadrant 3. So tatlong line ulit. So this is negative negative. Gets? So kung negative negative to guys, ito yung kukunin mong pattern mo. Dito ka mag-start. So big sabihin yung ordered pair mo is square root of 3 over 2 tsaka yung 1/2. Pero dahil nasa quadrant 3 sila, ibig sabihin pare sila negative. And so on and so forth. Papantayin mo lang to, i-align mo lang doon, kunin mo yon at alam mo yung quadrant. Pag quadrant 3 parehas negative.
Then sa quadrant 4, ganun din. O, dito ka naman sa quadrant 4, gawa ang tatlong line. Pantay mo to dito. So, ibig sabihin, eto guys, is square root of 3 over 2, tsaka 1/2. Pero dahil sa quadrant 4 to, this is positive, negative. So, ibig sabihin, yung 1/2 natin doon is negative. Gets? Para maintindihan, ba't meron ka nito? Yung cast. So, take mo pa ganun. Okay? Ibig sabihin na ito guys, na cast, counterclockwise yung rotation. Dito, all positive. Dito, yung sign lang yung positive. Dito naman, yung tangent lang yung positive. And dito, yung cosine lang yung positive. So, for example, bigyan ka ng sign. Ito. Yung sign natin dito, guys, mga positive siya kasi nga yung cosine natin negative. Diba? Pero dito lahat to positive kasi yung quadrant natin sa 1 is pares sila positive. So, mapatangent man yan, positive pa rin kasi sine over cosine, kung positive yung sine mo, magiging positive. So, lahat ng trigonometric ratio mo dito sa quadrant 1 is positive. Pagdating naman sa sine at sa quadrant 2, dito sa quadrant 2 natin, diba ito yung ordered pair natin. So, yung sine natin dito, diba yung sine natin ito, square root of 3 over 2. So, lahat ng sa sec, yung sa cosine, sa sine nga, is positive. Then yung cosine niya, puro negative. As well as yung tangent. Bakit negative yung tangent? Positive divide negative is negative. Diba? So, pagdating sa tangent, positive yung tangent. Though pare sila negative dito, pag dinivide mo yun, positive. And so on and so forth. Gets? Post natin to. Ano pa ba? Yun. Pagdating naman sa pi, so, di ba ito is 0? This is, or pwede natin sabihin ito is 90, 270, 180, 270. So, dapat marunong ka rin mag-convert ng radian. Di ba? Kung nahihirapan ka kasi mag-convert, madali lang actually. So, kunyari meron tayong 90 degrees. Pag kinonvert mo to sa radian, multiply mo lang to guys sa 180 degrees of tapos pi sa taas. Bakit ba ganun? Kasi guys, kung ito is degree, para makancel yung degree mo, dapat nasa baba yung degree mo. Then simplify mo na lang. So magkakaroon ka dito ng pi over 2. Alam natin yan eh. So kunyari, meron ka naman kunyaring pi over 2. Tapos gusto mo siya i-convert into degrees. So i-multiply mo to na dapat yung pi nasa baba para ma-eliminate mo. Tapos dito dapat yung 180. Then simplify mo na lang yan. So makaka-cancel na to. Then magiging 90 to. Doon siya ginagawa ha. Kung nandito yung pi, dapat yung pi over 180 mo, nandito dapat yung pi ha. Baba. Then kung degree naman, sa baba dapat yung degree. Kasi madali lang yun eh. Kahit pikitan mo yun, kaya mo yun eh. Yun lang naman yung pattern nun eh. Basta marunong ka mag-simplify. Marunong ka gumawa nito, hindi ka naman marunong mag-divide, wala din. Joke lang. Hindi, madali lang yun. So, balik tayo dito. So, remember, ito is pi. So, kung pi ito, hanggang dito, 0. Diba 0 hanggang pi? So, pag hinati mo yung pi, that is pi over 2. Kasi nga, ito hanggang dito, hinati natin sila eh. So, pi over 2 to. So, kung ito naman guys, dinagdagan mo ng pi, yung pi over 2 para dito. Magiging 3 pi over 2. Alam natin yun dapat. Pero kung nahihirapan ka sa gantong way, edi sa degree mo siya kunin. Kumbaga, itong degree mo 270, edi convert mo into pi, into radian. So, meron kang 270 dyan. Kung degree to, edi multiply mo. Kung nang degree to, ibig sabihin nandito dapat yung degree, dito dapat yung pi, para ma-eliminate mo yung degree. So, simplify mo na lang. So, may 0 dito, sa denominator, sa numerator, sa numerator, cancel mo rin.
So, yung 27 tsaka 18, madidivide mo yan by 9. So, ito magiging 2. Ito magiging 3. So, yung 3 times pi, that is 3 pi. Then, meron kang 2 sa baba. So, pwedeng ganun pag nahihirapan ka. So, actually, paikot-ikot lang yan eh. Then, balik tayo dito. Okay. So, na natin yung gitna. So, yung pi over 2 guys, pag hinati mo, anong sagot? Kasi diba ito, pag dito, yung 45 na nandito. Pag hinati mo yung 0, tsaka 90, or 90 divide na magiging 45. O ngayon, kung meron kang pi over 2, pag dinivide mo yan by 2, ano magiging sagot? Magiging pi over 4. Patay tayo dito pag di kayo marunong mag-ano neto guys. Ay, pi over 4. Yan. Bakit 1/2? Hindi. So, pag ganito yung given, like, gawin mo lang silang fraction parehas. Kung fraction na yung numerator mo, gawin mong fraction yung denominator mo. Then, gawin mo yung ginawa natin kanina na i-multiply mo to dito. Then, over dito naman. Naging pi over 4. Ganun siya ginagawa. Gets? Uy. O, ito naman yung pi over 4. Pag dinivide mo sa 2 yan. Joke, hindi sa 2 pala. Saan ba ito dinidivide? Yung 40 hanggang 45. Diba 30 to? Paano gagawin yun? E di convert mo na lang. Ang sagot dyan, pag kinonvert mo. Pwede na mga si convert na lang sa ganito eh. Diba? Kaya dahil marunong ka mo, kaya ito muna inuuna. Yung conversion ng radian sa degree. Tsaka degree sa radian. Para hindi ka nalilito. So, kunyari, meron ka ng 30 degrees. O, ano ba siya sa pi? E di, kung nandito yung degrees, so, dapat nandito yung degrees natin na 180. Dito yung pi. Then, simplify mo na lang. Ito magiging 1. Tapos, ito magiging ilan? 6, diba? So, magiging 5 over 6. So, ganoon siya ginagawa. Nahihirapan ka mag-convert. Kung hindi mo memorize kasi yung mga degrees at yung mga radian, mga may phi, pwede mo siya i-convert. Paano naging 6? O, di ba meron kang 30 degrees? Ulitin natin. Meron tayong 180 degrees. Tapos pi. Makakancel yung degrees. May 0 sa baba, may 0 sa taas, cancelin mo. Then yung 3, tsaka 18, saan ba madidivide? Di ba divisible sila by 3? So, ito magiging 1. Ito magiging 6. So, 1 times pi, that is pi. Then, over 6. Pwede ganun. O, pwede ganun. 30 divide 3. Oo. Divisible sila by 30, parehas. Pero, mas madali yun. Kung marunong ang divisibility rule. Then, punta ka dito sa 60. So, ganun gawin mo 60. Diba? 60. That is, magiging ano yan? O, meron kang 60. O, multiply mo sa 180 tapos ito yung pi. O, ganun din gawin mo. That is magiging pi over 3. Kung ayaw mo ng gantong way, pahirapan mo sarili mo.